Ano ang top 1 pride killer? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Binabati ko po na ng happy birthday si Sister Elma Tomoyke. Nakasama po natin lagi sa ating discussion tuwing gabi. Kung gusto niyo po mag-join, pwede po kayong bumisita sa redeemer.world. Redeemer.world. Yan po yung website natin. Meron po kayo doon pwedeng i-click tuwing alas 8 po yan ng gabi from Monday to Saturday. Binabati ko rin si Brother Ren ng CLCC. Happy birthday sa iyo, kapatid. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. Na yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa kenosis. Kenosis. Ano ba yung kenosis? Mga kapatid, pag naunawaan natin ito yung top 1 pride killer ng kayabangan. No? Yung lahat ng kayabangan natin, kung yan ay isang yelo na parang sa Antarctica, matutunaw yan pag naunawaan natin kung ano ibig sabihin ng kenosis. So, the kenosis theory teaches that Jesus gave up some of his divine attributes such as omniscience, omnipotence, or omnipresence during his time on earth. This idea comes from the Greek word kinoo. So, yung kenosis galing siya sa kinoo, meaning to empty, found in Philippians chapter 2 verse 7. Now, may problema sa kenosis theory kasi hindi naman give up ni Jesus Christ yung kanyang pagka-Diyos. Sa halip, pwede nating sabing isinantabi or itinago, pero Diyos pa rin siya. Hindi siya tumigil sa pagka-Diyos. However, the biblical understanding of kenosis is not that Christ ceased to be God or lost any divine nature, but that He voluntarily humbled Himself, veiling His glory, veiling, ibig sabihin, tinago yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang pagka-Diyos, and choosing not to always exercise His divine powers. He remained fully God and fully man at all times. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, ang konteksto po nito ay humility. Magpakumbaba tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Magkaroon daw tayo ng katulad ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo na humble. And then si Apostol Pablo, nagbigay siya ng sample. Sabi niya, binigay niya si Jesus Christ bilang halimbawa. Sabi dito, who though He was in the form God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied. Emptied. Diyan po nanggaling yung salitang kenosis or kinoo. He emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Isipin niyo mabuti mga kapatid, gaano ka-humble yan. Diyos na nagkatawang tao na naging tagapaglingkod at namatay pa doon sa krus ng Kalbaryo. The lowest of the lowest. So, dito po sa Philippians chapter 2, maganda pong aralin to. Meron pong nag-aaway dito si Syntyche at si Euodia. Marahil itong dalawang babae na to, nagpapataasan sila ng pride. Yung isa siguro ay magpakumbaba, yung isa ay mag-sorry. Parang sa atin, sa relasyon natin sa mga kaibigan, churchmates, mga workmates, maging sa partner, asawa natin, boyfriend, girlfriend, ay mag-sorry kasi ang tataas ng mga pride. Sabi na Apostol Pablo, huwag nga kayong ganyan. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na siya bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran, emptied, kinoo. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, hinubaran sa atin po, ang pagdating sa atin yan, hubaran natin yung sarili natin ng pride, kayabangan, or ng pagmamataas, or ng karapatan. Minsan, puro tayo karapatan, kaya ayaw natin magpakumbaba. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin sa Diyos Ama hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Mga kapatid, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. The Son of God, Jesus, emptied Himself. Kenosis, kinoo. He emptied Himself. Yung Panginoon natin na pinaglilingkuran, sinasamba, pinapupurihan, pinag-aalayan ng buhay, nagpakumbaba. Nag-Diyos, tas nagkatawang tao, naging baby,
Sabi ko nga, ito yung isa sa mga bagay na lampas sa kaisipan ko. Naging baby si Jesus, sinasamba ng mga anghel, niyuyukuran, nanginginig lahat ng mga demon sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng, Son of God, the Son of the Living God. Tapos biglang naging baby, naging mahina, naging pwede mong kurutin, nagugutom, kailangan ng padidehin lagi. Naging mahina, naging weak, naging tao. Nagpakumbaba. Yan yung Panginoon na sinasambat, pinapupurihan natin, marunong magpakumbaba. Tayo pa kaya na sumusunod lang kay Kristo? Number 1 top killer. The top 1 pride killer. Walang iba kundi yung pagkakatawang tao at pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Kung si Kristo nga nagpakumbaba, sino pa kaya tayo? Noong kausap ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga disipulo, nandun sila sa yung huling hapunan, walang nagpakumbaba ni isa man sa kanila para maglinis ng mga paa ng kapwa disipulo. Si Jesus pa, yung Lord and teacher nila, naglagay ng towel around his waist tapos sinimulang linisin ang kanilang mga paa. And then sabi ng Panginoong Jesucristo, I, your Lord and teacher, ginawa ito as an example. Mas lalo dapat gawin nyo ito. Pinagpala ang mga taong gumagawa nito. So sa atin mga kapatid, Jesus is our Lord, Master, Teacher. He is our King of Kings and Lord of Lords. Nagpakumbaba, tayo pa kaya mga disipulo niya. Number 2, the emptying was addition, not subtraction. Napaka-importante po nito. Kasi when Jesus emptied himself, nung hinubaran niya yung kanyang sarili, hindi nagbawas si Jesus ng pagka-Diyos. He veiled his divinity. Ibig sabihin, kinoncealed. Hindi niya tinanggal o hindi huminto si Jesus sa pagiging Diyos. So, hindi siya subtraction kundi addition. Kaya, tingnan niyo po yung verse dito. But emptied himself by taking the form of a servant. Nagdagdag siya. Nagdagdag siya ng humanity. So, Diyos siya, nagdagdag ng humanity. There was a time Jesus was God and not human. Pero nung nagkaroon ng incarnation, si Jesus Christ nagdagdag ng humanity. So kung i-apply natin yan sa ating mga sarili mga kapatid, yung pagpapakumbaba, hindi mo kailangan magbawas ng kapugian, magbawas ng kagandahan. Kung maganda ka talaga. Hindi mo kailangan papangitin yung sarili mo. Kung mataas yung position mo sa organization ninyo or sa eskwelahan or sa company, hindi mo kailangan magbawas ng posisyon, magbaba ng posisyon. Yung humility, it's not subtraction. Humility is addition. Ano idadagdag mo? Humility of Christ. Kahit napakataas ng position mo, kung wala ang humility ni Jesus Christ, wala, mayabang ka pa rin. Pero kung kahit anong taas ng position mo, dinagdag mo yung humility ni Christ, yun yung kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung dapat natin gawin. Yun yung totoong humility. It's not about subtraction. Hindi magbabawas nga ako ng followers, subscribers, mga tagahanga, magbabawas nga ako ng posisyon, magbabawas nga ako ng kayamanan. Hindi po sa pagbabawas ng kayamanan, kailangan mo magdagdag. Anong idadagdag mo? Humility ng ating Panginoong Jesucristo. Gayahin natin si Jesus. Diyos, hindi tumigil sa pagiging Diyos, kundi nagdagdag ng humanity. Kung i-apply natin sa ating mga sarili, yakapin natin, idagdag natin humility ni Jesus Christ sa atin. Kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Idagdag mo yung humility, yung mindset ng ating Panginoong Jesucristo. Number 3, the humility of Jesus kills our pride. Pride killer talaga yung humility ni Jesus Christ. I hope tayong lahat, magkaroon tayo ng matinding realization na si Jesus Master natin, araw-araw nating, pinapupurihan, sinasamba, pinaglilingkuran, pinag-aalayan ng buhay. Siya nagpakumbaba. Sino ka pa? Sino pa tayo para magmataas? Wala tayong karapatang magmataas. Wala tayong karapatang magmalaki sa kahit kanino man. Kahit minsan tayo yung ginawa ng kasalanan, tayo na rin mag-sorry. Di ba? Kasi wala tayong karapatang magmataas, magmayabang. Dahil ang Panginoong Jesucristo natin nagpakumbaba. Marami ka bang dapat ipagmalaki? Kayamanan, kapugian, kagandahan. Marami ka bang alahas? Marami ka bang mga kotse? Marami ka bang achievement sa buhay? Ikaw ba ay sikat? Kahit ano pa yung meron ka, wala kang pwedeng ipagmalaki. Wala kang source of, masasabi mo ito yung pwede kang, sa harapan ng Panginoon, lahat ng yun wala. Walang kwenta.
at hindi natin pwedeng ipagmalaki. Si Jesus nga, Diyos eh. Hindi niya, sabi rito, something to be grasped. Hindi niya pinanghawakan, kundi nagpakumbaba siya. So para sa application po natin, number 1 mga kapatid, examine if pride is growing in your heart. Examine po natin ating mga puso. Siyasatin natin ating mga sarili. Baka meron tayong mga pinagkakapitan, pinanghahawakan na pinagmamayabang natin sa buhay. Na pwedeng may mag-ara kang relo. Proud na proud ka dyan. Ang yabang-yabang mo dahil meron kang mag-arang relo. O meron kang successful na mga negosyo. Or top-notcher ka, or valedictorian ka, o dami mong medals, pinapalakpakan ka ng mga classmates mo. No? Lahat ng mga sources of pride na pwedeng nasa puso natin na nag-grow. Isipin nyo parang yellow yan, no? Na nagbi-build up. Parang sa mga yellow sa Antarctica, no? Kailangan yan ma-torch down, no? Matunaw ng humility ng ating Panginoon Jesucristo. Number 2, eradicate. Pag sinabi nating eradicate, tanggalin completely. Parang yung may mga sakit na na-eradicate na. Halimbawa, polio. No? Eradicated na yan. Ewan ko lang kung bakit meron recent in the past, no? Lumabas pa yung mga polio. Eradicated. Ibig sabihin talagang nawala na. Alisin na. Eliminate completely. Eradicate. Pride with the humility of Christ. Alam niyo po yung pride, ang tigas talaga ng ulo ng pride eh. Pag yan namatay, yung ugat niya, nandyan pa rin, isa tumutubo pa rin, parang damon ligaw. Laging nandyan eh. Talagang tutubo pa. Kailangan gupitin uli. Tubo, gupitin uli. Lagi na lang ganun. Kailangan ma-uproot. Paano ma-uproot yon? Kailangan matanim sa puso natin. Hindi na yung damong ligaw ng kayabangan, kundi yung humility ng Panginoon Jesucristo. Na lagi magpapaalala sa atin, si Jesus nga nagkatawang tao. Naglingkod. Dapat paglingkuran siya eh. Siya dapat pinaglilingkuran eh. Pero sabi sa Bible, He didn't come to be served, but to serve and gave Himself as a ransom for many. Naparito ang ating Panginoon Jesucristo hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikaliligtas ng marami. Eradicate pride with the humility of Christ. Hayaan natin ang kababaang loob ng ating Panginoon Jesucristo ang manaig sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Kung kailangan mo mag-sorry ngayon, mag-sorry ka na ngayon. Right after this devotion. O kaya i-pause mo yung devotion natin. Pause muna. Chat mo si kumare, kumpare, classmates, workmate, or asawa mo. Sorry ka na lang, no? Makipag-ayos ka na. Parang dito sa Philippians, si Eudia at si Syntyche. After sabihin ni Apostol Pablo itong mga to, baka natauhan sila. Magbati na nga tayo. Kaya yabang natin. Point number 3. Exemplify. Pag sinabing exemplify, gawin mo yung sarili mong modelo. Bakit? Si Jesus nga, iminodel yung humility sa harapan ng kanyang mga disciple. At sabi ni Jesus kay sa mga disciples niya, kung ano yung ginawa ko na model, i-model nyo rin sa inyong mga kapwa-disipulo. So sa atin po na nakikinig ngayon dito sa devotion natin na to, exemplify. Kung ano yung minodel ni Jesus Christ na kababaan ng loob, i-model din po natin. Sa ating mga sarili, sa ating kapwa, sa mga tao sa paligid natin, nawa makita ang kababaang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Exemplify the mindset, attitude, and humility of Christ. Yung mga sirang relasyon. Kaya sira yung relasyon, puro na lang away, no? Kahit sa mga magkaka-churchmates, sa magkakaibigan, at sa mga magkakarelasyon. Kaya laging may away kasi sa pride. Kailangan mo yung humility ni Jesus Christ. That's the top 1 pride killer. Magkakaayos kayo because of the humility of Christ. Para po sa ating discussion, why is the humility of Christ our top pride killer? In your own words, practically speaking, no, pag-usapan na natin yan sa ating mga discussion groups. Meron po tayo yan sa Monday to Saturday, no, from 8 p.m. onwards. Monday to Saturday po. Makikita niyo po yan sa redeemer.world. At meron din mga discussion groups sa mga micro-churches. Face-to-face po yun. Kung saan man ang inyong mga micro-churches, no? Ito po yung pag-usapan natin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord Jesus, you who are God, chose to empty yourself, not by losing your divinity, but by taking on humanity. Thank you for humbling yourself to walk among us, feel our pain, and bear our sins.
I am in awe of the mystery of your incarnation. Teach me to walk in humility, not seeking my own honor, but living to glorify you. Please kill my pride, arrogance, and any form of conceit. May your example of sacrificial love and humility shape how I treat people starting today. In your powerful and humble name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po ang inyong mga comments. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.